Dinadala ni Haring David ang kaban ng Diyos papuntang Jerusalem nang ang baka na humihila sa kaban ay biglang natalisod. Inabot ni Uza at hinawakan ang kaban ng tipan upang huwag itong mahulog. Ngunit siya ay napatay agad. Sobrang natakot si Haring David kaya't itinigil niya ang lahat ng pagsisikap na ilipat ang kaban ng tipan at bumalik na lang sa Jerusalem. Bakit nagalit ang Diyos habang nilipat natin ang kaban? Anong nakalimutan natin? Si Haring David at ang kanyang mga lingkod ay nagdasal at muling binasa ang mga kautusan upang maunawaan ang kalooban ng Diyos. Kamahalan, natuklasan ko kung bakit binawian ng buhay si Uza. Ayon sa batas ni Moises, ang alinmang banal na bagay ng Diyos, lalo na ang kaban ng tipan, ay dapat dalhin sa balikat ng mga Levita. Wala man lamang tayong wastong pagkaunawa sa batas na ito. Nang inilagay natin ang sagradong kaban ng tipan sa isang kariton na hinila ng isang hayop. Isang mahalagang buhay ang naisakripisyo dahil sa ating kamangmangan sa mga salita ng Diyos. Kamahalan! Paghandain na natin ang mga saserdoteng Levita at utusan silang ilipat ang kaban ng tipan dito. Ayon sa batas ni Moises, ipinag-utos ni Haring David sa mga Levita na dalhin ang kaban ng tipan sa kanilang balikat at dalhin ito sa Jerusalem. Nagalak si Haring David at sumayaw sa harap ng Panginoon nang pumasok ang kaban ng Diyos sa pintuan ng Jerusalem. Narito na ang kaban ng Diyos! Ang Diyos ay nasa lugar na ito. Ano pa ba ang ating hinihiling? Inihatid ng mga Israelita ang kaban ng Diyos nang may mga hiyawan at tunog ng mga trumpeta. Napakasaya ni Haring David, kaya't siya'y tumalon, nagtatalon at nagsumayaw sa harap ng Panginoon ng buong lakas. Woohoo! Ha! Paano nagpakitang gilas ang hari ng Israel ngayon? Naghubad ng damit sa harap ng lahat at nagsasayaw ng walang pakundangan? Bakit hindi ka kumalma? Mikal, ngayon ay isang maligayang araw para sa Diyos at ang kanyang kaliwalhatian ay naririto. Ano ba ang halaga kung ako ay mapahiya at masira ang dignidad ko? Ang aking pagsasayaw ay para sa Panginoon, hindi para sa mga tao. Ako'y magsasayaw at magagalak na gaya ng isang bata sa harapan niya. At hindi na mahalaga kung ako ay mawalan ng dignidad at mapahiya ng masigit kaysa dito. Nagalak at sumayaw si Haring David ng buong lakas sa harap ng Panginoon dahil siya'y labis na natuwa na ang kaban ng Diyos na sumisimbolo sa presensya ng Diyos ay nadala na sa Jerusalem sa wakas. At sa pagdadala ng kaban ng Diyos sa Jerusalem, napagtanto ni Haring David ang kahalagahan ng pagsunod ng buong puso sa bawat salita ng Diyos.